Panginoon, kung naririnig niyo po kami, dumadalangin po kami sa inyo. Itigil niyo na dito sa Pilipinas ang lindol. Inumpisahan po sa letrang B o Cebu, sumunod Davao, sumunod Baguio, ngayon po kanina 5:30 Zambales. Nung panahon po sa Biblia, nung talamak na ang kasamaan sa Sodom and Gomorrah, winasak ng Diyos. Bakit? Pinamumunuan po ng masamang espiritu, pinamumunuan po ng masamang leader ang Sodom and Gomorrah. Bongbong Marcos, parang awa mo na po, bumaba ka na sa pwesto mo. Bongbong resign! Bongbong resign! Bongbong resign! Marcos Sr. Ngayon naman ay ang nagnanakaw ay si Martin Romualdez para kay Marcos Jr. So kung anong ang puno ay siyang bunga, kaya ang tunay na salot sa lipunang ito ay walang iba kundi ang Romualdez Marcos sa Pilipinas na ito. Sila ang tunay na salot sa bansang ito. Kaya kung nakakausap nila ang kanilang mga ama, yan po ay sinusundo na sila. Kaya sumama na kayo sa inyong mga magulang. Tama na't marami na kayong ninanakaw mula sa kaba ng bayan. Ngayon naman, pakinggan po natin ang boses ng isa nating kasamahan ng Nature Defender. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay humamahanga sa inyo dahil kayo ay napakatyaga ninyong makinig sa mga pahayag. No? Nangangahulugan lamang yan na yan ang katangian ng mga Pilipino. Na meron silang kakayanang makaintindi ng tama at mali. No? So, mabuhay po tayo. So, ako po ay naturalista. Wala pong naturalista dito sa Pilipinas. Ako lang po. Ang karamihan po ay environmentalista. So meron po akong blog, Defender of Nature. Yun po ay pinapaliwanag ko doon. Bakit bumabaha? Ano ang solusyon sa baha na kanilang itinatago na ayaw nilang pakinggan dahil pag maraming baha, maraming pundo. Ito po ang pagkakataon, buong Pilipinas. Puno na po ang salop. No? Pero hindi po natin kakalisin. Kasi yung laman ng salop ay marumi. Hindi pwedeng kainin yung laman ng salop. Hindi pwedeng isaing. Dapat ay palitan natin ang laman ng salop. No? Kailan natin gagawin ito? Alam niyo ako ay 66 years old na. Second year high school ako nung pagdeklarang martial law. Mga 22 years old ako nung EDSA Revolution. Katulad ako nakikinig-kinita ko sa ang sarili ko kay Park. Pero mas matindi si Kuya Park, no? Mas matindi siya. Hindi ko nagawa yung ginawa niya noon. No? Kaya ganoon. Alam po ninyo, meron akong i-share sa inyo na kung kayo ay maniniwala, dapat natin tayong kumilos ngayon dahil na-realize ko meron akong pruweba na ang ating bansa ay bansa ng api. Tayo ay inapi ng mga mananakop na Kastila.
Nagrevolusyon tayo. Inilimbak yung ating pambansang awit, 1898. Basahin ninyo ang huling talata, no? Ang huling talata ng ating pambansang awit, tayo ay api hanggang ngayon. Di ba? Kailan tayo kikilos? Di ba nakalagay sa talata ng ating pambansang awit? Paano yan nalimbag? Kasi talaga tayong inapi tayo ng mga Kastila. No? Aming ligaya na pag may mang-aapi. Yun ang hindi natin nare-realize na hanggang ngayon lahat tayong mamatay na tayo ay api. Tayo ay api. Hanggang ngayon, inaapi tayo ng mga dayuhan. No? Bakit pa si Bongbong Marcos ay napakalakas ang loob, napakakapal ng mukha? Ang paniwala natin ay tayo ang nagluklok sa kanya. Pero lahat ng mga nandyan sa gobyerno, mga senador, mga congressman, no? Hindi yon ang kanilang paniwala. Ang paniwala nila ay basta't protektado sila ng Amerika, mananatili sila sa pwesto. Ganyan ang rason bakit si Bongbong Marcos ay makapal ang mukha. Tama o mali? So napakalaki ng ating komplikado ang ating revolusyon ngayon. Mahirap. Pero kailangan nating gawin. Kailan natin gagawin yan? Diba? Papayag ba kayo na habang buhay tayo ay api? Diba? Meron akong mungkahi para gayahin natin ang halimbawa ni Indira Gandhi. Kung hindi tayo magtagumpay bukas, no? Civil disobedience ang ating gawin. Hikayatin natin ang buong Pilipinas. Pera ang pinag-uusapan, pera. Di ba pera? Okay lang yun, utangan ka ng iyong kaibigan, nagkatiwala ka. Pero yun ay paminsan-minsan lang. Pero yung mangunguligtas sila ng buwis, araw-araw nagbubuwis tayo habang buhay. Ano ang sagot dyan? Huwag tayong magbayad ng buwis. Kung mahihikayat natin ang buong mamamayan na nagbabayad ng buwis, na huwag muna kayong magbayad habang hindi nakukulong. Ang dapat makulong. No? Yan ang isang aking mungkahi.